Guys, ang concern ng customer, uh, nawalan daw ng charging yung baterya niya. So yan guys, meron tayong panibagong vlog, Toyota Hilux 2009 model. So meron siyang extension dyan sa likod. Ito guys, hindi naman lumitaw yung battery sign indicator sa dashboard. So kinukulang, nawawalan ng karga tong baterya. So ibig sabihin na meron pang binabatong kuryente yung alternator. So kaya ngayon paunti-unti lang, kaya nasusuportahan niya pa, or kung hindi naman masyadong malakas pa tong baterya. And guys, ang concern ng customer, nawalan daw ng charging yung baterya niya. So yan. So humihina yung karga dito. So kaya ngayon titingnan muna natin, subukan natin tanggalin to. Kung mamatay yung makina, ibig sabihin na alternator. So kaya hindi mo tayo magpapalit ng baterya dahil baka sanhi lang yung nung alternator. So sayang. So kailangan na mapalitan muna natin yung alternator para makita natin. Subukan, no? Then guys, so sinaksakan natin ng battery tester. Yan, so kung makita natin yung charging nya, mga nasa 12.70. So ang kadalasan nito guys, pumapatak ng 13.5 or kulang-kulang sa 14. Yan. So humihina yung alternator nya. So minsan pagkaunang andar, mga nasa 14 yan na normal. So ngayon pagka medyo uminit na yung alternator, mabagsak na siya. Yan. So kaya ngayon natin mabagsak na. Yan. So namatay yung makina dahil napakababa na ng charging niya. So papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng alternator nito. Yan guys, syempre kailangan natin magtanggal nito, airbox housing. So may tornilyo yan dito, tapos dito, tapos ito kailangan natin magtanggal, tapos itong socket. Yan. Tapos yung dito guys. Tapos dito naman tayo, syempre dapat nakatanggal yung sa baterya terminal. Tapos ito, socket. O mga dipindot lang to. So alam ko marami na mga may alam nito. So papakita ko lang. And guys, so syempre ito, ite-tension natin to. Yan, so papaliktad. Yan. Yan. Tapos guys, kailangan natin itanggal nito, itong idler na to. So kasama to sa tinatanggal para mabunot natin yung alternator. Okay guys. Tapos dito na tayo. Ito na. So itong 14 tatanggalin. Tapos meron pang 12 yan dito sa ilalim. Sabi nyo na,
Yan. Nagtatanggal. So, dalawang piraso to dito sa alternator. Siyang maiksi. Ito naman. Alternator. 14. Yan. Tapos, isikotin na natin. Guys. Yan. Yan. Ito na yung alternator. Yan guys, dito na. Yan. So dito na yung pamalit natin. Hindi original, pero brand new to. Yan. Hindi Toyota. Pero guys, wala namang problema dyan. Ito yung papalit natin na ikakabit na lang to. So, ikakabit na lang to. Hindi ko na isa inyo papakita kung paano magkabit nito. So pagka nabuo na, titingnan natin kung maayos na ba yung charging nito. O kakabit na lang yan. Yan guys, so naikabit na yung bagong alternator. So subukan nating start para magkaalaman na. Yan. Yan. Maandar na. So, tingnan natin yung charging. Nakatorge na. 13.5. Yan. Tingnan natin mga after 5 minutes na nakaandar. Tingnan natin kung babagsak pa siya. So yung dati niya, bumabagsak pagka medyo matagal-tagal na ng konti yung mandar. So ito, makapalo pa ng 14. Okay. Yan. So try natin guys tanggalin tong negative. Mamatay pa o hindi para makasigurado lang tayo. So try natin. Yan. So, natanggal na yung negative. So, ganda pa rin ang andar. Balik ko na yan. 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 So, after 5 minutes, yan ulit natin. Yan. So, nagka-14 na siya. So, yan talaga guys yung pinakamagandang reading yan dahil po, syempre pagka nagkaroon ka ng load, aircon, binuksan mo, mga ilaw, bababa pa ng konti yan. So, hanggang dito na lang tong video ko na to. So, napakalitang na idea na to. Sana makatulong sa inyo. So, like, subscribe to my channel. Thank you.